Smuggle, 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 smuggle. Ngayon ay Marso 16, taon 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na nakatutok sa problema ng illicit tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, Anton Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement. At para sa Rated X numero 81, narito ang dalawa sa ating pinakatampok na balita. PCG o Philippine Coast Guard muling naka-score kontra Yossi Smugglers sa Manila North Harbor. Shabu, baril at smuggled Yossi nakuha sa 2 katao. 3 magkakaibang paglabag isinampa kay B-Boy at Arnel. At para sa ating infographic of the week, ngayong episode number 81, makikita sa gawing kanan ang lalaking ubod na nagsisisi sa kanyang ginawa dahil nakisali siya sa pagbebenta ng smuggled cigarettes. Pinangakuhang malaki ang kikitain pero ang kapalit mahabang pagkakakulong, lalo na kapag sumobra sa 10 milyon ang daladala ninyong epektos. So ayan, makikita, nalulungkot, nalulumbay. Ubod ng sisi. Kaya nga po ang kasabihang sa huli ang pagsisisi ay nag-a-apply, tumutugma, umaakma sa lalaking ito. Demystifying nicotine, separating fact from fiction. Nicotine killer or just misunderstood? We've heard the warnings, but what's the truth? Scientific studies show nicotine itself is not a carcinogen. It's the tar and chemicals in cigarettes that are harmful. Nicotine is addictive, but its dependency level varies based on how it's consumed: smoking, vaping, patches, or even coffee. Surprisingly, nicotine may improve focus and memory, but the risks of smoking outweigh the rewards. Should we fear nicotine or understand it better? The real danger lies in how it's consumed. Stick around as we break down the science, the myths, and the business behind nicotine. Subscribe for more. Sa mga nakamotorsiklo, lalo na sa mga nakasakay sa kotse, wag ko kayong basta-bastang lumagpas, rumagasa, o kaya umatras. Makita lang ho sa inyo na may apprehension kayo, takot kayo sa checkpoint, lalo kayong tutugisin. Tulad na lamang ho dun sa 2 lalaki, yan sa Lambayong Sultan Kudarat, nakasakay ho sila sa motorsiklo. Sa likod nila may basket, no? Noong Marso 11, nakita ho nilang may checkpoint, umatras ho sila. Napansin ho ng pulis. Sabi, mukhang matras mukhang may tinatago, mukhang guilty. So, hinabol ho ng pulis. Nang maabutan ho, nakita, natuklasan na meron po silang dalang smuggled cigarette sa likod. Yung pala ang laman ng kanilang basket. Gano'n ho karami? 485 rims. Ano po ang brand? Canon Menthol Cigarettes. Kaya huli po yung 2, hindi po sila pinalagpas.
ng ating mga pulis. Kaya yun, himas rehas sila doon sa provincial jail ng Sultan Kudarat. Kaya magsilbing leksyon nawa. Eto, mas marami-rami. Dahil hindi ho motorsiklo, kundi Suzuki minivan. Isa rin po yan sa mga hot vehicles na madalas inspeksyonin ng ating mga pulis, lalo na sa mga checkpoint. Na-checkpoint po yung isang mama na si Aurelio, alias Aurelio, dyan po sa Lebak. Sultan Kudarat pa rin. Hindi ko nakalagpas. Makikita yung kanyang transformer na minivan. Magarang-magara galing Davao. Doon pinapagawa yung ganyang uri ng sasakyan, klase ng sasakyan. Kadalasan doon sa Mindanao, marami ho niyan. Nakita ho na meron ho siyang 20 master cases ng Canon menthol cigarettes. Maku, batang-bata pa ho itong si Denden. Denden, hindi po Aurelio, si Denden. 23 anyos si Denden alias Denden. May asawa, nagsisikap. Pero napunta ho siya sa maling direksyon. Siguro dealer ho ito ng mga smuggled cigarettes. Isa po sa mga modus operandi ng mga smuggled cigarettes distributor, ipinauutang ho yan. Kaya marami po ang gustong mag-avail ng pautang na smuggled cigarettes. Pero pag nahuli, yung iba po, kino-cover po ng mga abogado. May abogado po sila. Kaya mamaya, diyan po sa gawin ng Cotabato, pinag-uusapan po ang tamang apprehension. So, etong si Denden, himas rehas sa Lebak, Sultan Kudarat. Magbayaw. Naghahanap buhay. Ang kanilang hanap buhay, paglalako ng smuggled cigarettes, matunog ho sa isang sitio diyan sa Barangay Kamanga Maasim, Sarangani, partikular sa Sitio Look. Ilado na ho yung dalawang yan. Meron po silang service na tricycle at yung po ang kanilang ginagamit sa kanilang paglalako ng smuggled cigarettes. May nagsumbong ho Sobra na abuso na Panay-panay na ang paglalako at mapamansala sa negosyo. Kaya ayun, hindi po pinalagpas ng pulis. Nagkaroon po sila, nagkandak po ang pulis ng isang surveillance and monitoring dun sa area at nasumpungan ho nila, natsambahan nila itong magbayaw. Kaya nahuli ho yung isa, samantala yung bayaw, nakapuga ho, nakapulas. Dahil nung mapansin niyang may pulis, iniwan niya yung kanyang bayaw. Yun naman ngayon ang nakikita sa larawan, may naka-sling bag pa, dakip at iniimbentaryo, yung mga sigarilyo na nakumpiska sa kanila. Kaya, ano ang moral lesson? Kung maghahanap buhay man lang din kayo, doon na ho sa matuwid at matino. Arnel, B-boy, ano ba yung pinasok ninyo? Akala ko ba ang inyong trabaho ay naglilinis ng aircon? Summer ngayon, kaya dapat malakas. Inaasahan kong malakas ang inyong benta, ang inyong kliyente. Bakit naman nauwi kayo sa presinto? Hiniram nyo pa nga yung Black Hyundai sedan sa kapitbahay ninyo. Ayun, na-checkpoint sila noong Marso 9, Linggo. Nang mamataan ng pulis na mukhang merong suspicious kargamento doon sa kanilang likod, tiningnan, ininspeksyon, nakita ko yung mga rims ng sigarilyo, 300 rims ng Canon Menthol, 50 rims ng New Berlin, estimated value 275K. Nung wala ho silang maisagot, di ginawa ho ng pulis, pinalalim ho yung investigasyon. Yun, tumambad. May dala-dala pa silang .45 caliber na baril. Bawal ho yan ngayon dahil election period. At lalo pa hong napasama dahil nakitaan pa rin po sila ng isang sachet ng suspected shabu. Kaya 3 kaso ho ang kanilang kakaharapin. Una, ang kaugnay po sa pagbebenta, pag-iingat ng smuggled cigarettes. Pangalawa, kaugnay po sa pag-iingat ng baril
Lalo na't kapag yan ay illegal. At syempre, pangatlo, kaugnay po sa Dangerous Drugs Act of 2002, RA 10863. Kaya may hirapang makapagpiyansa itong dalawa, si Arnel at si B-Boy. Wala pa namang aircon sa loob ng karsel. Ako dyan sa mga maliliit na lugar, wag na ho kayong mag-engage. Wag na ho kayong mag-subdealer pa. Itong mga subdealer, meron pang mga mini subdealer sa mga sityo. Gaya na lamang ho nitong nakalarawan dyan sa Misamis Occidental, partikular sa Bonifacio Misamis Occidental, ay ilado na ho ito. Kilala na ho ng mga kapitbahay kung ano ang trabaho. Nag-iingat po ito ng mga smuggled cigarettes at may mga pumupunta ho sa kanya na mga nakamotorsiklo. Kaya hindi na po ito pinalagpas ng ating pulis nang makatanggap po sila ng intel report. At agaran pong pinuntahan ang kinaroroonan ng isang lalaki, may edad na ho ito, at nahulihan po siya ng 151 rims ng samut-saring sigarilyo na nakakalaga ng 120,000. Ito po, may nakita hong New Berlin, Astro Red, Fort White at New Far. Dakong alas 11:30 po ng umaga noong Marso 12 nang siya ay mahuli ng ating mga pulis. Para ho dun sa mga dealers, sub-dealers at mini sub-dealers ng smuggled cigarettes, huwag niyo pong isipin na ang mga huli ay limitado lamang sa checkpoint. Huwag niyo pong isipin na hindi kayo minamanmanan ng ating mga pulis. Ang ating mga pulis po ay naghahanap ng mahuhuli. Yan po ang totoo. Sa isang presinto, kung wala po silang intel, maghahanap po yan sila. Ginagalugat po nila yung mga barabarangay dyan at tinatanong yung kanilang mga asset. Wala ba kayong nakikita o nakikilala nagbebenta ng smuggled cigarettes? Kung meron magsabing oo. Eto, tulad na lamang sa Puerto Princesa, ikinasa ang isang operation at sinundan ang 4 na katao. Kaya ang ating headline, 4 katao arestado sa Puerto noong Marso 12. Tanghali ho yan. Hindi na po sila pinakawalan at nahulihan po sila ng smuggled cigarettes na nakakalaga ng 272,500 pesos. Itong mga 4 na kataong ito ay kilala pong mga traders na naglalako, nag-aalok ng mga smuggled cigarettes yan po sa Puerto Princesa at sa mga karatig bayan. Kaya hindi na po sila makakaulit. Wag lamang ho sila palabasin ni attorney na kasabakat na ang kanyang kliyente ay mga smugglers ng sigarilyo. Kaya itong si attorney, kung ganyan lang din huwag mo nang depensahan. Hayaan yung mabulok sa kulungan. Nako, kung sa telenovela pa, ito ang sequel. Last week, napabalita po yung malaking huli, recovery ng mga smuggled cigarettes na dumating, inter-island shipment po yun, lula ng MV St. Michael. Ngayon ito po yung pangalawa. Kasi 2 pala yung undeclared container vans na kanila pong pinaghihinala ang mga kontrabando ang laman. Itong pangalawa, siguro may smuggled cigarettes na yung una Baka naman iba laman. Abay, nung binuksan sigarilyo pa rin. Kasama ho ng ibang mga items para doon sa isang online shopping platform. Pinaghalo-halo doon. Tinago ho yung mga smuggled cigarettes sa bandang looban na. 16.9 million ang tumambad pagbukas ng container van. Sino man ang responsable dyan ay dapat pong managot sa batas. Qualified na po sila sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito, pagbukas ho nito, kasama po ang Philippine Tobacco Institute at ito ay effort ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Customs. Ngayon, kasama na po ang Philippine Tobacco Institute para suriin yung mga sigarilyong naririyan. Kaya siguro,
na dapat ikilalanin at tukuyin ang kinaroroonan noong tinatawag na consignee, kung sino man ang may-ari ng kontrabandong yan, at agarang madakip nawa. Hindi lamang po sa kalupaan ang mga insidente kung saan ang mga motorista ay umiiwas sa checkpoint. May iba umaabante, yung iba umaatras. Ayun, hindi po pinapalagpas ng ating mga pulis. Sa karagatang bahagi ho ng Sibugay, diyan po malapit sa Tigburacao Island, Tungawan, Zamboanga, Sibugay, ganyan din po ang nangyari. Nang lapitan ng Joint Seaborne Patrol ang isang bangka, ay kumaripas po ng larga. Umarangkada ho yung bangka, kaya lalo pong hinabol. Nung malapitan ho ng Seaborne Patrol, napansin na may mga nakatakip na lona sa bandang unahan ng bangka. Nang i-request ng mga pulis na buksan, ayun, tumambad po ang mga smuggled cigarettes. Kaya makikita po sa larawan yung bangka at ang pagsampa ng ating mga pulis para imbentaryuhin yung mga smuggled cigarettes na nahuli sa mga bangkero dyan sa Sibugay Bay malapit sa Tigburacao Island, Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Ito ay isa pa pong kaso ng isang community intel. Inabangan ng ating mga pulis ang isang iladong naglalako ng smuggled cigarettes diyan po sa Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato noong Marso 15, bago lamang ho ito. Alas 5 ng hapon, siguro papauwi na itong si Dudong. Siyempre, inarang ho ng ating mga pulis dahil nga may intel na sila. At hindi po nagkamali. May natitira pang inventaryo si Dudong sa kanyang black minivan na Suzuki. Sa likuran, nakitaan po ng 650 rims ng samot-saring smuggled cigarettes na may estimated value na 698,000. Kaya ayun, kumpiskado po ang sigarilyo, si Dudong bumagsak sa presinto. Ito isa rin kaso ng tangkang lumagpas doon sa tinakdang checkpoint. Kaya ayun, naghinala po ang ating mga pulis. Ay nabiyan na, para huminto ka. Talagang kumaripas po tumaripas. Siyempre, hinabol ng ating mga pulis hanggat sa naabutan. Ibig sabihin niyan, alam ho noong rider ng motorsiklo na meron siyang tangang mga kontrabando. Meron siyang bit-bit na mga items na pinagbabawal sa batas. Alam niya na bawal magdala ng smuggled cigarettes. 6 na rims lang naman ito. Nagudang baro, nawindang pa. Hindi po yan ang mas mabigat na kaso dahil nahulihan pa ho itong si alias Warren ng shabu. Ayan, siguro kung pumara ka na lang, nakiusap ka sa mga pulis, personal consumption ito, 6 lang naman, baka pagbigyan ka pa At hindi pa nasita yung bag mo, backpack na meron palang shabu. Bumubukol yung 6 na rim. Kaya, ayun, hindi ho pinalagpas ng pulis. Plus, may asunto pa ho siya dahil lumagpas ho siya doon sa checkpoint line. Diyan naman po sa munisipyo ng Malidigao, Cotabato, sakop na po yan ng BAR, Bangsamoro Autonomous Region. Naka-recover po ang Regional Highway Patrol Unit ng 1.2 million smuggled cigarettes sa loob po ng isang closed van. Nadadaanan po ito ng mga pulis at inireport. Bakit laging nandoon at nakaparada itong closed van na to? Kaya nag-umaksyon na po ang appropriate unit para ho i-address yung problemang yan. Nakaparada lang ho dyan. Suspicious po yan. Either abandonado, sinadyang inabandona at umalis yung driver, hindi na nagpakita o talagang iniiwan doon at manaka-naka doon kinukuha yung mga stocks. Hindi na po nila ini-stock. Itong mga smugglers na to, yung mga big time, hindi na po sila nag-i-stock sa bahay. Kaya ang ginagawa nila, bumibili ho sila ng lumang closed van truck, either tumatakbo man yung truck o yung makina noon o hindi,
at iniimbak, tinatambak ko, pinipili ho nila yung mga lugar na inaakala nilang safe. Pero may mga nagre-report po, yung mga barangay personnel, yung mga kapitbahayan. Kaya ayun, hindi po yan pinalagpas ni Colonel Christian de la Cruz at kanila pong binuksan at tumambad nga itong 1.2 milyong halaga ng smuggled cigarettes noong Marso 14. Bilang pangwakas, nag-usap po si Colonel Dasugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office at si Michael Lanza ng Customs Intelligence and Investigation Service upang maisaayos po ang proseso sa mga apprehension, sa mga huli, sa mga by chance na apprehension. Dalawa po yan eh. O, yung may intel report, yung mga nasumpungan lang o na-encounter lang ayon sa sitwasyon, ano ang dapat gawin ng ating mga pulis doon po sa down the line. Doon sa kanilang rango, lalo na yung mga nandoon sa ground. So yan po ay isa pong welcome development na atin pong naobserbahan dito sa Rated X. Nawa, sa iba't pong mga units ng PNP ay mapag-usapan din po at magsagawa ho sila ng kanilang information drive sa pakikipagtulungan ng Bureau of Customs, ng BIR, ng Philippine Tobacco Institute, kung ano po ang mga hakbang na kailangan nilang o ma-observe, kailangan nilang ipatupad kung sakaling maka-enkwentro sila ng mga smuggled cigarettes. Maraming salamat. Ito po muli ang inyong lingkod, Anton Israel. Smuggle, smuggle.